Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagising sa isang hindi pamilyar na kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang babaeng nakatingin sa kanya. Sa una, inakala niyang siya ang kanyang ina, pero agad niyang napagtanto na hindi iyon posible dahil masyadong bata ang babae kumpara sa tunay niyang nanay. Nalilito, napatingin siya sa kanyang mga kamay at lubos siyang nagulat nang matuklasan na isa na siyang sanggol. Mas lalo pang naging kakaiba ang sitwasyon nang tingnan niya ang kanyang status dahil lahat ng stats niya ay bumalik sa level 1 at wala na rin siyang pangalan. Biglang pumasok ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng armor. Magalang siyang tinawag ng babae bilang hari at lumapit ito upang tingnan ang sanggol. Habang pinagmamasdan ng lalaki, napaisip ang bata kung isa ba itong emperador o pinuno ng bansang ito. Hindi nagtagal, dinala ang sanggol sa harap ng isang pari para sa naming seremony. Sa seremonya, ipinangalan sa kanya ang Noah at idineklara siyang ikalabintatlong Imperial Prince. Agad na sinilip ni Noah ang kanyang status at nakita niyang nadagdag ang titulong Imperial Prince, na nagpapatunay na siya ang direktang anak ng emperador ng bansang ito. Matapos ang seremonya, tinanong ng emperador ang pari kung ano ang affinity ni Noah. Sumagot ang pari na ang kanyang affinity ay water at ang nakatalagang thief para sa kanya ay Alria, isang lupain kung saan naninirahan ang maraming miyembro ng Water Clan. Nang marinig ito, tila nabawasan ang pag-aalala ng emperador. Pagkatapos ay ipinag-utos niya sa pari na ailahad ang buong stats ni Noah. Nang gawin ito, nagulat ang lahat sa silid dahil bawat isa sa stats ni Noah ay maxed out na at ang kanyang water affinity ay umabot sa SS rank kahit ilang oras pa lamang siyang ipinapanganak. Ang pagkakaroon ng ganoong stats ay nangangahulugang awakened na siya at ang ganitong klaseng awakening sa murang edad ay hindi pa kailanman nangyari. Dahil dito, napagpasyahan ng lahat na nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang pambihirang talento. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Noah na nabigyan siya ng panibagong buhay at na-reincarnate bilang isang maharlika. Ang imperyong kanyang kinalalagyan ay tinatawag na Mers Empire, isang makapangyarihang bansa ng mga mandirigma na matatagpuan sa gitna ng matatarik na kabundukan. Ang kabisera nito ay nasa isang malawak na kapatagan at kasalukuyang nasa ginintoang panahon ang imperyo kung saan patuloy na lumalago ang kayamanan at umuunlad ang kultura. Ang emperador ay may higit sa 10 anak na lalaki na kilala bilang mga imperial prince. Sila ay minamahal ng mga mamamayan at kinikilalang pinakaprestihiyosong maharlika sa buong imperyo. Pagkalipas ng 6 na taon mula nang ma-reincarnate si Noah, may mahalaga siyang natuklasan tungkol sa kanyang kakayahan. Sa paningin ng iba, napakataas ang kanyang individual stats ngunit sa katotohanan, mataas lamang ang mga ito dahil pinapalakas siya ng kanyang mga nasasakupan. Halimbawa, ang kanyang S-rank water skill ay nagmumula kay Almria, ang thief na ipinagkaloob sa kanya noong siya ay isinilang. Marami rin sa kanyang ibang stat bonuses ay nagmumula sa mga maid na naglilingkod sa kanya. Ibig sabihin, habang dumarami ang kanyang subordinate, lalo siyang lumalakas. Nagsimula rin siyang maghinala na wala siyang level cap at maaari pa itong patuloy na tumaas ng walang hanggan. Matapos siyang bihisan ng mga maid, pinababa siya sa ibaba. Pagkaalis niya, nag-usap-usap ang mga maid at inamin kung gaano siya kahanga-hanga. Karaniwan, ang mga batang kaedad niya ay makukulit at laging gumagawa ng kalokohan. Pero iba si Noah. Kalma siya, mahinahon, at higit na mas mature kumpara sa ibang bata. Habang kumakain siya ng tanghalian, nilapitan siya ni Evelyn, ang magandang maid na dalubhasa sa hospitality, at ibinalitang bumisita sa kanya ang Crown Prince at ang Fourth Prince. Sinabi rin niya na maaari niyang tapusin muna ang pagkain bago sila puntahan. Ngunit alam ni Noah kung sino ang Crown Prince at naiintindihan niyang hindi niya maaaring paghintayin ng isang taong may ganoong katayuan. Agad niyang inutusan ng mga maid na dalhin siya sa kanila. Pumunta si Noah upang batiin ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Albert, ang Crown Prince, at Henry, ang Fourth Prince. Matapos ang magalang na pagbati, sinabi ni Albert na may dala silang regalo para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang takot na lingkod ang pumasok sa silid habang bitbit ang isang sword case. Unti-unting kumalat mula rito ang madilim at mabigat na aura na nagpabigat sa paligid. Pagkalapag nito, inutusan ni Albert ang lingkod na buksan ang lalagyan. Sa oras na bumukas ito, nakaramdam si Noah ng matinding ginaw sa kanyang likod at bigla niyang narinig ang mga sigaw ng mga sundalong nagmamakaawa kay Albert na iligtas ang kanilang buhay. Puno ng takot at desperasyon ang mga tinig. At agad niyang naunawaan na hindi iyon guni-guni. Inutusan ni Albert si Noah na buhatin ng espada kahit ayaw niya. Alam niyang regalo iyon mula sa Crown Prince kaya wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Maingat niyang hinawakan ang espada. Sa una ay mabigat ito, ngunit nagawa rin niyang patatagin ang sarili at panatilihin ang balanse.
Pagkatapos, ipinaliwanag ni Albert na ang espada ay kilala bilang Leviathan, isang water element sword na itinuturing na pinakamalakas sa buong imperyo. Humigit kumulang 120 katao na ang namatay sa pagtatangkang mapasailalim ito sa kanilang kontrol. Napansin ni Henry na tila kinabahan si Noah sa narinig, kaya sinabi niyang huwag itong mag-alala. Ipinaliwanag niya na ang sinumang hindi karapat-dapat humawak sa espada ay agad pinapatay ng sumpa nito sa sandaling subukan itong buhatin. Ang katotohanang nabuhat ito ni Noah nang walang nangyaring masama ay patunay na may kakayahan siyang hawakan ito. Pagkatapos ay tinapak ni Albert si Noah sa likod at lumabas ng silid, sinabing mahalagang pagsubok yon. Habang palis si Albert, hindi makapaniwala si Noah na ginamit siya nito bilang eksperimento gamit ang isang bagay na maaaring ikamete niya. Ngunit itinago niya ang mga salubing iyon dahil alam niyang kapag may narinig na ganoong salita laban sa Crown Prince, maaaring agad siyang ipapatay. Habang naglalakad palayo ang dalawang prinsipe, tinanong ni Henry si Albert kung tama ba talagang iwan ang Leviathan kay Noah, lalo na't napakamahal ng espada. Sumagot si Albert na mas nararapat ang espada sa kamay ng isang henyo tulad ni Noah. Dagdag pa niya, dahil nga napakatalino ni Noah, kailangan itong maranasan kung ano ang pakiramdam na makagat ng sarili niyang alaga. Kinagabihan, napansin ni Noah na tila hindi mapalagay ang kanyang mate na si Zoe. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit ayaw siyang abalahin ni Zoe sa personal nitong alalahanin at sinabing huwag na siyang mag-alala. Nagpilit si Noah, at matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, tuluyan ding nagbukas ng damdamin si Zoe. Sinabi ni Zoe na nais niyang humingi ng ilang araw na pahinga dahil kamakailan lang ay binaha ang kanyang bayan at tuluyang inanod ang bukid na kanyang kinalakihan. Ang bukid na iyon ang tanging pinagkukunan ng kita ng kanyang ina. Dahil dito, naisip ni Zoe na magtrabaho na lamang sa Red Light District matapos siyang sabihan ng iba na maaari niyang maibenta ang sarili sa napakataas na halaga bilang isang dating naglingkod sa isang Imperial Prince. Agad na sinabi ni Noah na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa halip, inalok niyang kunin ang kanyang ina upang magtrabaho sa mansyon bilang tagapangasiwa ng pagbubukas ng mga tarangkahan at nangakong bibigyan ito ng malaking sahod. Sinubukan ni Zoe na sabihin na masyadong mataas ang alok na sahod kumpara sa karaniwan para sa ganoong posisyon. Idinagdag pa ni Noah na may bakanteng bahay malapit sa mansyon kung saan maaaring tumira sina Zoe at ang kanyang ina ng magkasama. Nang marinig iyon, napaluha si Zoe at paulit-ulit na nagpasalamat kay Noah sa kabutihan at pagiging mapagbigay nito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isipan, alam ni Noah na hindi niya ito ginagawa ng puro kabutihang loob lamang. Ang pagkakaroon ng dating lingkod na nagtatrabaho sa Red Light District ay makasisira sa pangalan ng ika-13 Imperial Prince. Si Zoe ay kanyang lingkod, at bilang ganoon, habang buhay siyang maglilingkod sa kanya. Matapos ang hindi inaasahang kabutihang ito, sigurado si Noah na hindi kailanman ipagkakanulo ni Zoe ang kanyang katapatan. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang butler na si Dylan at sinabi rito ang tungkol sa pagbaha sa bayan ni Zoe. Dahil sa sitwasyon, inutusan niya si Dylan na pumunta roon at bilhin ang pinakamaraming lupa hanggat maaari sa Doso. Alam niya na darating ang mga bandido upang samantalahin ang bayan sa panahong ito ng kahinaan at kaguluhan. Nais niyang masecure at mabili ang lupa bago pa iyon mangyari at bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Nagulat si Dylan sa utos na ito dahil kahit bata pa si Noah. Kaya nitong pag-isipan at resolbahin ng isang sitwasyong hindi pa nito personal na naranasan ng may matalas na pag-iisip at malayong pananaw. Sa totoo lang, naranasan na ni Noah ang ganitong pangyayari sa kanyang nakaraang buhay, ngunit syempre, hindi niya maaaring sabihin yun kan-inuman. Kaya nanatili siyang tahimik. Inamin ni Dylan na napakagandang plano yon, ngunit ang problema ay kung saan sila kukuha ng perang pambili ng lupa dahil aabutin iyon ng ilang daang libong ren, ang salaping ginagamit sa imperyong ito. Napagtanto ni Noah na hindi niya iyon lubusang napag-isipan. Kaya matapos magmuni-muni, napagpasyahan niyang ibenta na lamang ang lupang pag-aari niya sa timog ng kabisera. Kinwestiyon ni Dylan kung tama ba iyon dahil personal na regalo iyon ng hari kay Noah, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay maaaring ituring na mabigat na kasalanan. Ngunit sinabi ni Noah na huwag mag-alala sa galit o pagsita ng hari dahil siya mismo ang mananagot sa magiging resulta ng desisyong iyon. Ayon kay Noah, iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging maharlika, ang magsakripisyo upang maging mas madali at mas ligtas ang buhay ng iba. Naunawaan ni Dylan ang bigat ng mga salitang iyon at nagpasalamat kay Noah sa kanyang naging pasya, lalo na't pareho sila ng bayan ni Zoe, kaya taos-puso ang kanyang pasasalamat. Kinabukasan, na-convert na ni Noah ang kanyang mga ari-arian sa pera at naghahanda na siyang bilhin ang pinakamaraming lupa na kaya niya. Balak din niyang personal na inspeksyonin ang lugar. Ngunit bago siya makaalis, dumating ang hindi inaasahang bisita, ang kapatid niyang si Henry.
Napansin ni Henry na isasama ni Noah ang espadang Leviathan at agad niya itong tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Noah na may naramdaman siyang kakaibang kapangyarihan mula rito kanina pero bigla rin itong nawala. Kaya balak niyang subukan ng espada habang nasa doso sila. Sinabi naman ni Henry na ang Leviathan ay may sarili nitong kalooban. Tanging ang kinikilala nitong tunay na amo lamang ang kaya nitong sundin. Sa impormasyong iyon, agad na naunawaan ni Noah na kailangan niyang makuha ang pagkilala ng espada. Sa ngayon, para itong isang mabangis na asong ulol na nangangailangan ng sapat na lakas upang mapaamo. Pinayuhan siya ni Henry na maaari niyang dalhin ang espada kung kinakailangan, ngunit huwag na huwag niya itong gagamitin hanggat hindi tama ang oras dahil maaari siyang mapatay nito. Matapos ang babalang iyon, tumalikod na si Henry at umalis. Maya-maya, dumating sila sa doso at bumungad sa kanila ang isang lugar na tila naging isang malungkot at wasak na kaparangan dahil sa baha. Batay sa tindi ng pinsala, ipinagpalagay nilang karamihan sa mga nasirang bahay ay nawalan din ng kanilang mga titulo ng lupa. Kaya kakailanganin nilang bumili batay sa opisyal na talaan ng tanggapan ng pamahalaan. Namangha sina Dylan at Zoe na ang isang batang dekada ang agwat sa edad sa kanila ay nagawang maunawaan agad ang sitwasyon sa isang tingin pa lamang. Kalmadong sinabi ni Noah na simpleng loika lamang iyon. Pagkatapos, nagsimulang suriin ni Noah at Zoe ang lupa hanggang sa mapansin nila ang pamamahagi ng pagkain ng mga caterer ng imperyo sa mga mamamayan. Kumuha si Noah ng isang mangkok at agad niyang napagtanto na napakapangit ng lasa nito at tila panes pa. May isang taga-nayon na nakarinig sa kanyang komento at nagsabing hindi na sila maaaring magreklamo dahil maswerte pa silang may natatanggap na pagkain. Hindi makapaniwala si Noah na ganitong klase ng pagkain ang ibinibigay ng imperyo sa mga mamamayan sa gitna ng sakuna. Bigla namang dumating ang lokal na opisyal ng pamahalaan, si Lord Garl, upang magsagawa ng inspeksyon. Alam na alam ni Garl na hindi maayos ang pagkain, ngunit wala siyang pakialam dahil hindi naman siya ang kumakain nito. Hindi na nakatiis si Noah at diretsahan niyang hinarap si Garl, inaakusahan itong nagbulsa ng pondong nakalaan para sa rasyon ng pagkain. Sinabi ni Noah na sa halip na magbigay ng maayos na pagkain, ninanakaw ni Garl ang pera at tira-tira ang pinapakain sa mga tao. Hindi ito itinanggi ni Garl. Hayagan pa niyang inamin na ang mga nasa tuktok ang dapat maunang kumain at nagtawanan pa sila ng kanyang mga tauhan. Lalong nagngit-ngit si Noah sa kanilang asal. Binalaan niya si Garl sa kahihinatnan ng kanyang mga krimen, ngunit hindi nito nagustuhan na sinasagot siya ng isang bata. Hinugot ni Garl ang kanyang espada at naghanda sa pag-atake kay Noah. Sa sandaling iyon, kusang lumipad palabas ng kahon ang espadang Leviathan at lumutang sa tabi ni Noah. Sinimulan siyang subukin ng espada. Ibinubuhos ang kapangyarihan nito sa kanyang katawan upang hatulan kung karapat-dapat ba siya. Unti-unting nangitim ang ilang bahagi ng katawan ni Noah, tila ba malapit na siyang lumunin ng sumpa ng espada. Sa sandaling tila matatalo na siya, nakaramdam si Noah ng matinding bugso ng adrenaline at matatag na determinasyon. Pinatunayan niya sa Leviathan na kaya niyang tiisin ang kapangyarihan nito. Matapos ang maikling pagtutunggali, tuluyan siyang kinilala at sinunod ng espada. Nagngangalit sa galit. Sumugod si Garl upang patayin si Noah, ngunit nauna si Noah at sa isang malinis na galaw ay pinugutan niya ito gamit ang Leviathan. Galit na galit ang mga tauhan ni Garl nang makita ang pagbagsak ng kanilang pinuno at naghanda silang umatake. Upang takutin ang mga ito, ibinagsak ni Noah ang Leviathan sa lupa. Ang isang atake pa lamang ay lumikha ng napakalalim na bunganga sa lupa na hindi na makita ang ilalim. Maging si Noah ay nagulat sa lakas ng espada. Hindi nagtagal, dumating si Rowan, ang Knight Captain na naka-assign sa doso, at natigilan sa kanyang nakita. Nang makilala niya si Noah bilang ika-13 Imperial Prince, agad siyang lumuhod. Naguluhan ng iba hanggang sa ipahayag ni Rowan ang pagkakakilanlan ni Noah, dahilan upang ang lahat ay yumukod sa takot at paggalang. Ipinaliwanag ni Noah na ninanakawan ni Garl at ng mga tauhan nito ang mga mamamayan kaya niya ito pinatay. Inutusan niya si Rowan na tiyaking maparusahan ang natitirang tiwaling opisyal. Iniutos din niyang ayusin muli ang maayos sa pamamahagi ng pagkain upang makakain ng sapat ang mga taga-nayon. Sa labis na tuwa, pinuri ng mga mamamayan si Noah sa pagliligtas sa kanila. Samantala, nakatanggap si Albert ng ulat na matagumpay na napaamo ni Noah ang espadang Leviathan. Napangiti siya, napagtantong maaaring mas kapaki-pakinabang si Noah kaysa sa inaasahan niya. Kalaunan, hinarap ni Noah ang kanyang ama at inasahan niyang mapaparusahan siya sa pagbebenta ng lupang regalo sa kanya. Sa halip, nagpasalamat ang emperador at ipinaliwanag na dahil sa kanyang ginawa ay napigilan ng mga bandido na samantalahin ang sakuna. Natuwa rin ang emperador na napasailalim ni Noah ang Leviathan.
Nang muling suriin ang kanyang stats, tumaas sa triple rank ang kanyang water skill dahil sa dami ng naging subordinate niya habang tinutulungan ng Doso. Labis na humanga ang emperador at hiniling kay Noah na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang talento para sa imperyo, at pumayag naman siya. Kinabukasan, nagtungo si Noah sa isang maliit na lokal na diner sa Raid Street upang hanapin ang isang kilalang street singer na madalas doon magtanghal. Pagpasok niya, nakakita siya ng bakanteng upuan at tahimik na umupo habang inoobserbahan ang paligid. Hindi nagtagal, isang babaeng may kulay rosas na buhok ang lumapit sa harap at nagsimulang kumanta para sa mga customer. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-awit, naalala ni Noah ang mga chismis tungkol sa kanya at naalala niyang ang pangalan nito ay Alichi. Habang nakikinig ng mabuti, naisip ni Noah na hindi naman masama ang boses nito. Gayunpaman, malinaw sa kanya na marami pang dapat pagbutihin sa kanyang teknik. Kahit ganoon, halata na seryoso si Alichi sa pag-awit at ibinibigay ang buong pagsisikap sa bawat nota. Hindi siya basta kumakanta para sa libangan, ginagawa niya ito upang gumaling at mabuhay sa pamamagitan ng kanyang talento. Biglang nagbago ang atmosfera sa diner nang pumasok ang tatlong lalaking mukhang magugulo. Malakas silang sumigaw at nakuha ang atensyon ng lahat. Sinigawan nila si Alichi at tinanong kung bakit siya nagsasayang ng oras sa pagkanta sa halip na maghanap ng mas mabilis na paraan upang mabayaran ang utang ng kanyang mga magulang sa kanila. Nang marinig yun, umurong si Alichi sa takot habang pinalilibutan siya ng mga lalaki. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niyang wala pa siyang sapat na pera upang bayaran ang utang, ngunit ginagawa niya ang lahat ng makakaya dahil wala siyang ibang maibibigay. Nagsimulang pag-usapan ng mga lalaki ang pangalawang paraan kung paano maaaring bayaran ng isang babae ang utang. Ang mga tao sa loob ng diner ay napapanood na lamang sa gulat at pagkasuklem, walang lakas ng loob na makialam. Bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, biglang tumayo si Noah mula sa kanyang upuan. Kalmado siyang naglakad papunta sa mga lalaki at pinaalalahanan ng mga ito na mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng imperyo ang pilitin ng isang bata na akuin ang utang ng kanyang mga magulang. Natawa lamang ang mga lalaki at inisip na isa lang siyang spoiled at walang muwang na bata. Hinablat ng isa sa kanila ang kwelyo ni Noah at naghanda itong manakit. Sa isang iglap, gumanti si Noah gamit ang kapangyarihan ng espadang Leviathan. Ang biglaang puwersa ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat ng nasa loob. Nang masaksihan ng tatlong lalaki ang nakakatakot na lakas ni Noah, agad silang nataranta at tumakbo palabas ng diner bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Nang mawala ang panganib, humarap si Noah kay Alichi at mahinahong kinausap siya. Tinanong niya kung magkano ang kailangan nito buwan-buwan upang makaraos at ipinaliwanag ni Alichi na malaking bahagi ng kanyang gastos ay napupunta sa pagpapagamot ng kanyang ina. Matapos marinig yon, sinabi ni Noah na mula ngayon ay bibigyan niya ito ng 25 ren bawat buwan upang makapag-focus ito ng buo sa kanyang pag-awit. Idinagdag pa niya na tataasan niya ang bayad habang gumagaling ang kanyang kakayahan upang maipagpatuloy nito ang kanyang pangarap ng walang takot. Taos-pusong nagpasalamat si Alichi at nangakong hindi niya sasayangin ang tiwalang ibinigay sa kanya at lalo pa niyang pagbubutihin ang kanyang pagkanta. Nang gabing iyon, pagbalik ni Noah sa palasyo, nakita niya ang tatlong lalaking iyon na nakaluhod sa harap ng tarangkahan. Nakayuko ang mga ito at nagmamakaawang humingi ng tawad sa kanilang ginawa kanina. Saglit silang tiningnan ni Noah at agad niyang naunawaan na nalaman na ng mga ito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa halip na harapin sila, kalmado niyang inutusan ng mga maid na paalisan ang mga ito, ipinaliwanag na ang prinsipe ay hindi basta-basta maaaring lapitan kung kailan nila nais. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry at sumang-ayon sa naging desisyon ni Noah. Inamin nitong tama ang pagtanggi niyang makipagkita dahil kung madali lang makalalapit ang ganitong mga tao sa Maharlika, mababawasan ang halaga at autoridad ng royal family at ng posisyon ng prinsipe. Isinama ni Noah si Henry sa loob at ipinaliwanag na hindi lamang tungkol sa dignidad ng Maharlika ang kanyang desisyon. Ikinwento niya ang nangyari sa diner at sinabi na kung personal niyang haharapin ang mga lalaki. Maniniwala ang mga ito na galit siya sa kanila. Ang takot na iyon ang magtutulak sa kanila na lumayo kay Alichi na siyang tunay niyang layunin. Totoong humanga si Henry sa ganitong paraan ng pag-iisip. Sa kabila ng murang edad ni Noah, nagagawa nitong mag-isip ng ilang hakbang sa unahan. Inamin ni Henry na kahit ang iba nilang kapatid na kaedad ni Noah ay hindi makakaabot sa ganoong pag-aanalisa. Pagkatapos ay iniba ni Henry ang usapan at tinanong si Noah tungkol sa Leviathan at kung totoo ba ang balitang napaamo niya ito. Kinumpirma ni Noah na totoo iyon at sinabi niyang naging posible lamang ito dahil sa payo ni Henry noon. Bilang patunay, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng espadang Leviathan sa kanyang harapan na tila lumitaw mula sa kawalan. Lubos na nagulat si Henry dahil hindi niya alam na kaya palang gawin iyon ng espada.
Ipinaliwanag ni Noah na hindi talaga lumitaw ang espada mula sa kawalan. Nakatago lamang ito sa ilalim ng kanyang manggas at pinalaki niya ito ayon sa kanyang utos dahil may sarili itong kalooban. Ang mismong Leviathan ang nagturo sa kanya kung paano gawin ang teknik na iyon. Inamin ni Henry na hindi niya alam na posible pala ang ganoong bagay at pinuri si Noah sa pagtuklas nito. Maya-maya, sa labas ng palasyo, naghihintay pa rin ang tatlong lalaki mula kanina. Nang makita ng isa si Noah, agad itong nagtangkang umatake, ngunit bahagyang pinakawalan ni Noah ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, umurong ang lalaki sa matinding takot at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nalito si Henry at tinanong kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Noah na tinakat lamang niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglabas ng kaunting kapangyarihan ng kanyang espada. Kinagabihan, inimbitahan si Noah sa isang royal ball. Pagpasok niya sa bulwagan, sinalubong siya ng palakpakan ng lahat ng naroon. Isang lord na nakatayo sa tabi niya, si Raok, ang nakapansin na may dala siya sa kanyang baywang. Kinumpirma ni Noah na iyon ang espadang Leviathan na regalo sa kanya ng Crown Prince. Nang marinig iyon, napasinghap ang buong silid sa gulat. Kilala nila ang Leviathan bilang pambansang kayamanan na halos imposibleng kontrolin. May isang panauhin ang nag-isip na baka peke lamang iyon. Upang patunayan ang katotohanan, bahagyang pinakawalan ni Noah ang kapangyarihan ng espada. Agad na napaurong sa takot ang mga bisita nang maramdaman ang matinding puwersa nito. Nang pigilan muli ni Noah ang kapangyarihan ng Leviathan, wala nang nagawa ang mga ito kundi tanggapin ang katotohanan. Namangha sila na ang isang batang tulad niya ay kayang kontrolin ang tunay na Leviathan. Sa natitirang bahagi ng pagtitipon, isa-isang pumila ang maraming maharlika upang magpakilala kay Noah. Magalang siyang binati ng bawat isa at ipinahayag ang kanilang karangalang makaharap siya. Kalmadong nakinig si Noah at magalang na tumugon sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang susunod na bisita, si Brian Allen, pinuno ng Brian Company, kasama ang kanyang anak na si Cindy. Maingat silang pinagmasdan ni Noah at matapos ang ilang sandali ay may napansin siyang kakaiba. Napagtanto niyang hindi tunay na anak ni Brian si Cindy kundi ampon lamang. Hindi lang iyon, naunawaan din niyang dati itong alipin. Nakuha niya ang konklusyong iyon dahil sa maingat at mapanuring tingin sa mga mata nito, isang uri ng tingin karaniwan sa mga taong minsang namuhay bilang alipin at laging nagbabantay sa kanilang paligid. Nagulat si Brian na nahulaan ni Noah ang lahat sa isang tingin lamang. Lumuhod siya sa harap ni Noah at inaming tama ang hinala nito. Ipinaliwanag niyang binili niya noon si Cindy bilang alipin, ngunit nang makita kung gaano ito kabilis matuto at kung gaano katalino, nagpasya siyang ampunin ito bilang sariling anak. Natuwa si Noah nang marinig iyon dahil pinahahalagahan niya ang mga kwentong nagbabago ang buhay ng isang tao para sa ikabubuti. Ngumiti siya at inanyayahan sina Brian at Cindy na bumisita sa kanyang mansyon sa hinaharap dahil nais pa niyang marinig ang kwento ni Cindy. Magalang na pumayag si Brian at sinabing ikararangal niyang bumisita. Matapos iyon, magalang na yumuko sina Brian at Cindy at nagpaalam na sa pagtitipon. Kinabukasan, habang naglalakad si Noah sa bayan, bigla niyang nakasalubong ang kapatid niyang si Oscar, ang ikawalong prinsipe ng kaharian. Matapos ang maikling usapan, inanyayahan siya ni Oscar na mag-treasure hunt dahil wala raw siyang ibang gagawin sa araw na iyon. Pumayag si Noah at agad silang nagtungo sa Cobalt Street. Hindi pa nakakarating doon si Noah, ngunit marami na siyang narinig na balita tungkol dito. Sinasabing makakakita roon ng mga anti-gun bagay mula sa iba't ibang panig ng imperyo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Oscar na kilala rin ang lugar sa dami ng mga pekeng paninda. Dahil dito, ang kakayahang makakita ng tunay na kayamanan sa gitna ng mga peke ay itinuturing na pangunahing kasanayan ng isang maharlika. Halos buong araw silang naghanap sa iba't ibang tindahan at pwesto ngunit wala silang nakitang pambihira. Sa huli, iminungkahi ni Oscar na umuwi na sila. Bago tuluyang umalis, may isang aklat na nakatawag pansin kay Noah kaya binili niya ito. Nang masuri ito ni Oscar, bigla siyang natigilan sa gulat. Napagtanto niyang ang aklat ay ang grimoire ni Andrea, ang maalamat na sorcerer. Sigurado si Oscar na ito ang tunay at hindi peke. Kung ganoon, depende sa nilalaman nito, maaari itong umabot sa halagang hanggang 1,000 ren. Tinanong ni Oscar kung paano nalaman ni Noah na tunay ang aklat. Ngunit sa totoo lang, wala talagang ideya si Noah. Binili niya lamang ito dahil nang hawakan niya ang libro, nadagdagan ng plus ang kanyang win stat, kaya naisip niyang may kakaiba rito. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Inilabas niya ang espadang Leviathan at dahan-daang ibinuhos ang kaunting enerhiya nito sa grimoire. Makalipas ang ilang sandali, nawalan siya ng kontrol sa aklat. Nahulog ito sa lupa at kusang bumuka sa isang pahina ng mahika.
May biglang naganap na hindi inaasahan, nagpakita sa kanilang harapan ang ipinagbabawal na aklat at ang kaluluwa ng sorcerer na nakaselyo rito. Agad na napagtanto ni Oscar ang panganib at sinigawan si Noah na tumakbo. Ngunit sa halip na umatras, kalmadong itinaas ni Noah ang Leviathan at isang malakas na hiwa ang pinakawalan. Tinamaan nito ang kaluluwa ng sorcerer at tuluyang binura ito. Matapos matalo ang kalaban, sinilip ni Noah ang kanyang status at nakita niyang umangat sa SS rank ang kanyang wind skill. Bahagya siyang nagulat ngunit hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin at agad niyang nilinggan si Oscar. Hindi pa rin makapaniwala si Oscar sa kanyang nasaksihan. Hindi niya maunawaan kung paano nakagawa si Noah ng ganoong desisyon sa isang iglap at kung paano ito naging napakalakas sa maikling panahon. Bago pa siya tuluyang makabawi, isang mangangalakal ang lumapit at lumuhad sa harap nila. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Alan, may-ari ng isang tindahan ng anti-gang bagay. Ipinaliwanag ni Alan na matapos masaksihan ang ginawa ni Noah, nais niyang ipakita sa kanila ang isang artifact na pinaniniwalaan niyang tunay na kayamanan. Magalang niyang inanyayahan silang sumunod sa kanyang tindahan. Pagpasok nila, inilabas ni Alan ang isang kakaiba at pambihirang singsing. Ipinaliwanag ni Alan na ayon sa alamat, magpapakita lamang ng tunay nitong anyo ang singsing kapag lumitaw na ang nararapat nitong may-ari. Marami na raw ang sumubok magsuot nito noon, ngunit hindi ito kailanman nagpakita ng reaksyon. Dahil dito, inisip ni Noah na baka wala talagang halaga ang singsing. Ngunit agad tumutol si Alan at sinabing duda siyang peke ito. Ilang beses na raw niyang sinubukang ibenta o itapon ang singsing, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay palagi itong bumabalik sa kanyang tindahan at muling lumilitaw sa kanyang inventaryo. Dahil naengganyo, sinuot ni Noah ang singsing. Sa sandaling maisuot niya ito, may narinig siyang hindi pamilyar na tinig na direktang nagsalita sa kanya, sinasabing triple ang rarity nito at kinikilala siya bilang bagong may-ari. Kaagad nag-react ang singsing. Naglabas ito ng kakaibang liwanag at nagsimulang magbago ng anyo, bumalot sa katawan ni Noah at naging isang set ng top-tier armor. Nang makita ito, agad na naunawaan ni na Oscar at Alan na si Noah nga ang tunay na may-ari ng singsing. Sinabi ni Noah kay Alan na kukunin na niya ang singsing at ipapadala na lamang ang bayad bago pa ito makapagsalita. Ngunit sumingit si Oscar at sinabing siya na ang sisigat sa bayad at ituring na lamang iyon bilang regalo. Dahil doon, tinanggap ni Noah ang singsing. Hindi nagtagal, inihatid siya ni Oscar at nagpaalam na. Ngunit bago pa siya makapasok sa loob, biglang sumugod ang isang magaspang na lalaki mula sa diner at tinangkang saksakin siya gamit ang espada. Bago pa tumama ang atake, naramdaman ng singsing ang masamang intensyon at agad itong bumuo ng proteksyong kalasag na sumalo sa hampas. Mabilis na kumilos ang kutsero at ibinagsak sa lupa ang umaatake, agad itong pinigilan. Nasaksihan ni Oscar ang lahat at humanga siya sa natural at mabilis na paggamit ni Noah sa kapangyarihan ng singsing. Sa paraan ng pag-activate nito, malinaw na nagsisimula na niyang mamaster ang kapangyarihan nito. Nang gabing iyon, bumalik si Noah sa diner upang panoorin si Alichi na kumanta. Habang siya ay nagtatanghal, dalawang lasing na lalaki ang biglang umakyat sa entablado at nag-away dahil sa kanya. Halos isang iglap lang ay nasa harapan na nila si Noah at pumagitna. Sa isang galaw ng Leviathan, tinamaan niya ang dalawa at napalipad palabas ng diner, tumatakbong naka-underwear na lamang. Nang kumalma ang sitwasyon, kinausap ni Noah ang may-ari ng diner at sinabing huwag nang papasukin ang mga ganoong tao. Napabuntong hininga ang may-ari at ipinaliwanag na sa kasamaang palad, ang mga ganitong customer ang bumubuhay sa kanyang negosyo. Naunawaan iyon ni Noah kaya agad siyang nagdesisyon at inalok na bilhin ang buong negosyo sa halagang 1,000 ren. Nagulat ang may-ari ngunit buong pasasalamat na tinanggap ang alok. Pagkatapos, lumapit si Alichi kay Noah at sinabing hindi niya alam kung paano siya makakabawi sa lahat ng ginawa nito. Mahinahon siyang sinagot ni Noah na hindi niya kailangang bumawi. Ang hiling lang niya ay ipagpatuloy nito ang pag-awit dahil nakikita niya ang potensyal nito at nais niyang ibuhos nito ang buhay sa musika. May ngiting sumang-ayon si Alichi. Bumalik si Noah sa kanyang upuan at ginugol ang natitirang gabi sa tahimik na pakikinig sa malaanghel nitong tinig na pumuno sa buong diner. Kinabukasan, habang nagbibihis si Noah, may isang maid na pumasok at nagsabing may dumating na panauhin. Ang dumating na panauhin ay si Dead Marley, ang Governor General ng Halljoy Community. Nang marinig ni Noah ang pangalan, agad niyang inisip na may kinalaman ito sa kanyang thief. Kaya sinabi niya sa maid na papasukin si Dead habang siya ay magtatapos ng paghahanda at agad na sasama. Karaniwan sa tradisyon ng royal family na magbigay ng thief sa mga prinsipe upang matutunan nila kung paano gumagana ang pamahalaan at pamumuno sa totoong sitwasyon. Dahil dito, iginagalang ng mga taong nakatira sa mga thief ang prinsipe na namumuno sa kanila, halos parang tunay na monarko.
Walang exception si Dead Marley sa pag-iisip na ito. Nang magkita sila ni Noah, umupo sila at nag-usap tungkol sa mga pangkalahatang bagay. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, biglang naalala ni Noah na minsang binigyan si Dead ng utos ng emperador upang pamahalaan ang flood control system sa Halljoy. Ngunit, batay sa estado ng ekonomiya, alam na ni Noah na malamang hindi maayos ang sitwasyon. Ang Halljoy ay isang mayabong na rehiyon na kilala sa malaking produksyon ng grain at matatagpuan sa kurba ng isang malaking ilog. Gayunpaman, madalas pa rin itong nakararanas ng malubhang pagbaha. Ang palaging pagbaha ang pangunahing dahilan kung bakit inatasan ng emperador si Dead, ang leader ng Water Clan, upang pamahalaan ang rehiyon, umaasang maibabalik ang katatagan at kontrol sa lupa. Hindi nag-ikot si Dead sa usapan. Direktang sinabi niya na napakapobre ng rehiyon upang mapanatili ang flood control operations, kaya't dumating siya upang humingi ng pautang kay Noah. Mahirap paniwalaan ito ni Noah dahil utos ito ng emperador at dapat may kasamang tamang pondo. Ipinaliwanag ni Dead na ang perang nakalaan para sa proyekto ay hindi kailanman naipadala. Ayon sa kanya, palaging pinapabagal ng Ministry of Finance ang bayad at nagbibigay ng iba't ibang dahilan tuwing tinatanong niya ito. Nang marinig ito, agad na tumayo si Noah at dinala si Dead sa harap ni Maverick, ang Minister of Finance. Matapang niyang tinanong kung bakit naantala ng matagal ang pondo para sa Halljoy. Kalmado namang ipinaliwanag ni Maverick na may makatwirang dahilan. Sinabi niya na nakaranas muli ng malaking pinsala mula sa baha ang Halljoy noong nakaraang taon. At dahil nag-alala ang emperador, nagbigay siya ng tax exemption sa rehiyon. Naniniwala si Maverick na may natitirang tax money pa ang Halljoy at dapat iyon ang gamitin bago humingi ng karagdagang pondo. Agad na naunawaan ni Noah na walang katotohanan ang paliwanag na iyon. Tumigas ang kanyang mukha, seryoso ang tono ng boses, at sinabi kay Maverick na tigilan ang pagsisinungaling at magsalita ng tapat. Hindi inaasahan ni Maverick na ganito diretso ang pakikitungo sa kanya ni Noah at kitang-kita ang pagkagulat niya sa biglaang pagbabago ng tono. Pagkatapos ng ilang sandali, inamin ni Maverick ang katotohanan. Sinabi niya na kahit gusto niyang ipadala ang pera, hindi niya magagawa ngayon dahil nagpaplano ang emperador ng bakasyon sa loob ng ilang buwan. Naniniwala si Maverick na mas mainam para sa emperador na magbakasyon sa isang malamig na villa kaysa sa mainit na kabisera at kakailanganin nito ang napakalaking halaga. Agad na nahuli ni Noah ang dahilan at alam niyang isa lamang itong karaniwang taktika ng paglustay ng pondo. Kaya sinabi niya kay Maverick na ipamahagi ang pondo sa Halljoy o personal siyang magsasangguni sa emperador. Agad na nagsimulang magluhod si Maverick at nagmamakaawang huwag sabihin sa emperador ang nangyari. Sumang-ayon din si Maverick na ibigay ang sapat na pondo para sa Halljoy ayon sa pangangailangan nila. Habang pinapanood ni Dead ang buong pangyayari, talagang namangha siya. Hindi niya akalain na may isang batang tulad ni Noah na kayang pilitin ng Minister of Finance na lumuhad ng hindi man lang gumalaw. Mula sa sandaling iyon, labis na humanga si Dead kay Noah at lalong tumaas ang kanyang respeto sa kanya. Pagkatapos nito, bumalik si Dead sa Halljoy upang agad simulan ang pagpapatupad ng flood control measures. Hindi nagtagal, dumating ang isang royal messenger upang ipaalam kay Noah na kaagad siyang ipatawag ng emperador sa palasyo. Sumunod si Noah sa utos at lumuhad sa harap ng emperador, nagtataka kung ano ang dahilan ng biglaang pag-imbita. Sa kanyang gulat, ipinaliwanag ng emperador na sinumamo lamang siya upang papurihan sa mabilis at matapang niyang aksyon para sa Halljoy at sa pagpigil sa pandarayan ni Maverick. Tinanggap ni Noah ang papuri, ngunit nagtataka pa rin kung paano nalaman agad ng emperador ang nangyari, lalo't wala pang 30 minuto mula nang maganap ang lahat. Kaagad na nilinggan siya ng emperador, hinaplos sa ulo, at sinabi na ang ginawa niya ngayon ay tunay na kahanga-hanga para sa isang batang tulad niya. Labis na nagulat si Noah at bahagyang napapula ang mukha. Bukod dito, binanggit ng emperador ang isa pang kahangahangang nagawa ni Noah, nagawa niyang gamitin ang espadang Leviathan, isang sandata na may madilim at mapanganib na kasaysayan. Sa murang edad, nakakita ang emperador ng napakalaking potensyal sa kanya at nagpa siya pang kumuha ng pinakamahusay na swordsman sa imperyo, si Damian, upang turuan siyang wasto kung paano hawakan ng Leviathan. Kilala si Damian bilang pinakamagaling na swordsman sa imperyo, isang tao na halos walang makakatalo. Kaya tiwala ang emperador na marami siyang matututunan at maiipong kasanayan sa ilalim ng gabay ni Damian. Ikinagalak ni Damian na napili para sa mahalagang gawain, ngunit naniniwala pa rin siya na kailangan munang subukan si Noah upang masukat ang kasalukuyang lakas nito at malaman kung saan magsisimula sa pagtuturo. Agad silang nagsimulang mag-sparring. Habang nakikipaglaban, naramdaman ni Noah ang mga alaala at teknik ng mga naunang Leviathan user na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit na bata pa siya,
Nagawa niyang gamitin ang teknik ng espada upang matanggal sa armas si Damian na itinuturing na pinakamakapangyarihang swordsman sa imperyo. Pagkatapos, lumingon si Damian sa emperador, malalim na yumuko at humingi ng paumanhin, inamin na wala nang matuturuan pa kay Noah dahil perpektong nagamit ng bata ang Leviathan technique upang mapalayas siya. Tumawa na lamang ang emperador at pinuri si Noah sa muling pagpapakita ng kahangahangang kakayahan. Pagkatapos, pinasya niyang gawing head judge si Noah para sa night selection exam dahil alam niyang wala nang mas karapat-dapat pa para sa tungkulin. Lumapit si Noah sa emperador at tinanggap ang gawain na may bahagyang ngiti. Ang night selection exam ay taunang paligsahan na kinabibilangan ng kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Sa imperyong ito, isang bansa ng mga mandirigma, pinahahalagahan ng kanilang militar. Karaniwan, naniniwala ang mga tao na ang paraan ng mandirigma ang pinakamahusay na daan upang magtagumpay sa pamamagitan ng sariling kakayahan. Sa pagsusulit, ang mga manlalaban na nagwagi sa preliminary round sa kanilang rehiyon ay nagtatagpo sa kabisera para sa kanilang final battles. Ang sinumang mananalo sa night selection exam ay magkakaroon ng titulo bilang knight at agad na mapapasama sa mataas na ranggo sa lipunan, kung saan ang unang trabaho ay magsilbi bilang subordinate ng isang head judge. Napagtanto ni Noah na kung may isang talentadong knight sa kanyang serbisyo, tiyak na mas lalakas pa siya kaysa sa kasalukuyan. Tinanong siya ng emperador kung sa ganitong sitwasyon, huhusgahan ba niya sa method of elimination o round robin, dahil ito ang unang dapat desisyonan ng isang head judge. Sumagot si Noah na may hiling siya, alisin ang lahat ng regional preliminaries at gawin ang lahat ng paghuhusga sa kabisera. Ipinaliwanag niya na malaki ang imperyo at hindi niya kayang masubaybayan ang preliminaries sa bawat rehiyon. Kaya ayaw niyang may matibay na kandidato na may iwan dahil lamang sa arbitraryong dahilan. Wala namang problema ang emperador at sinabi kay Noah na gawin niya ayon sa nais niya. Kinabukasan, nalaman ni Noah na may ilang kandidato para sa night selection exam mula sa isang baryo dahil dati ay isang kandidato lamang ang pinapadala kada taon. Sinabi niya kay Zoe na maaari na nilang padalhan ng mas marami ngayon dahil inalis na niya ang regional preliminaries. Ngunit ipinaliwanag ni Zoe na ang dahilan kung bakit isa lang ang pinapadala kada taon ay dahil hindi nila kayang tustusan ng transportasyon at panuluyan para sa exam. Ayaw ni Noah na may matibay na kandidato na maiwan dahil lang sa kakulangan sa pera. Kaya sinabi niya kay Zoe na sasagutin niya ang lahat ng gastusin sa paglalakbay. Tinawag niya si Dylan at inutusan na bilhin ang lahat ng bakanteng bahay sa bansa upang magamit bilang dormitoryo para sa mga darating na bisita. Para naman sa pagkain, inutusan ni Dylan na makipag-ugnayan sa ilang mga ngalakal upang madalas na may padala ang pagkain sa lugar. Nang gabing iyon, nakilala ni Noah si Byron, ang may responsibilidad sa pagsusulit. Nang tignan niya ang bill, nagduda siya dahil mas mababa ito kaysa sa karaniwang halaga. Ipinaliwanag ni Byron na discount lang ito dahil siya ang ika-13 prinsipe ng imperyo. Ngunit alam na ni Noah na walang katotohanan iyon. Kaya inisip niyang may nais silang makuha mula sa kanya at tinanong kung ano iyon. Nagulat si Byron na isang batang tulad ni Noah ay agad nakakita ng dahilan. Ipinaliwanag nila na may palace employment exam na halos kasing lawak ng night selection exam at umaasa silang makakakuha ng impormasyon mula kay Noah tungkol sa mga taong maaaring tanggapin. Mula sa pag-uusap, agad na naunawaan ni Noah na nais ni Byron na may isang babae na mapapasok sa palasyo. Naiintindihan niya ang dahilan kung may suporta sa loob ng palasyo, mas mauuna sa anumang balita o pagbabago ang taong iyon. Sinabi ni Noah kay Byron na papayag siya, ngunit may isang kondisyon, dapat talaga niyang aprubahan ang babaeng ipapadala sa palasyo. Tiniyak ni Brian na magugustuhan ni Noah ang babaeng nasa isip niya. Pagkatapos, malalim na yumuko si Byron kay Noah at sinabi rin na ilalagay niya ang family house crest sa kanyang tindahan bilang tanda ng paghanga. Natutuwa si Noah sa narinig ngunit mariing sinabi na hindi niya pinapayagan ang anumang uri ng pagtataksil. Habang bumabalik sa bahay, biglang napagtanto ni Noah na sa pagtanggap kay Byron bilang isa sa kanyang subordinate. Tumaas ang isa niyang stat. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin niya na bumaba naman ang isa niyang stat. Agad nitong ikinabahala si Noah at nagsimulang mag-alala kung may nangyari sa Alria. Dahil sa biglaang pag-aalala, sinabi niya kay Zoe na pupunta siya sa emperador kaagad. Lumapit si Noah sa emperador at ipinaliwanag ang mga pagbabagong naganap sa imperyo. Ngunit mula sa paraan ng pagsagot ng kanyang ama, halos para bang alam na ng emperador ang nangyari. Ipinaliwanag ng emperador na may sumiklab na rebelyon sa Alria. Nang marinig ito, napagtanto ni Noah na bumaba ang isa niyang stat mula SS hanggang S ngunit dahil kakaiba ang paraan ng pagbaba kumpara sa ibang sitwasyon, inisip niya na malamang maliit lamang ang saklaw ng rebelyon.
Kinumpirma ng emperador ang hinuha ni Noah at ipinaliwanag na may 5,000 kilalang rebelde, lahat ay nasa loob ng tiff ni Noah. Tinanong niya si Noah kung paano niya balak harapin ang mga ito. Nag-atubili si Noah at inamin na imposibleng harapin niya ito mag-isa dahil bata pa siya at wala pang karanasan sa totoong labanan. Hindi rin siya sigurado kung makikinig sa kanya ang mga sundalo sa simula pa lang. Dahil dito, iminungkahi ni Noah na kung kailangang ipadala ang isang prinsipe, dapat ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry, na mas angkop para sa tungkulin. Nirerespeto ng emperador ang desisyon ni Noah at inutusan ng isang alipin na dalhin si Henry kagad. Mga isang oras matapos yon, sakay na si Noah sa karwahe kasama si Henry. Nagulat si Henry na pinili ni Noah na isuko ang ganitong pagkakataon dahil ang ganitong tagumpay ay makakatulong ng malaki sa kanya sa hinaharap. Biglang naramdaman ng Leviathan ang panganib at inutusan ni Noah na huminto ang karwahe. Dito niya naisip na siya mismo ang target ng mga umaatake at hindi niya maaaring ipasok ang kanyang kapatid sa panganib. Lumabas si Noah sa karwahe at agad na tinamaan siya ng ilang water-based attacks. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makapagtaas ng shield sa oras upang protektahan ang sarili. Pagkatapos, nagpakita ang mga rebelde at sinimulang atakihin si Noah ng direkta, ngunit madaling naputol niya sila gamit ang Leviathan Sword, natapos ang labanan ng mabilis at epektibo. Matapos suriin ang mga katawan, napagtanto ni Noah na ang mga umaatake ay cavalry soldiers. Ngunit dahil wala namang supply ng war horses sa Almeria, alam niyang may mali. Kinabukasan, nakipagkita si Noah kay Byron at ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa mga rebelde at ang cavalry. Binigyan niya si Byron ng 10,000 rand upang bilhin ang buong supply ng horse feed. Paliwanag ni Noah, dahil hindi binibenta o pinapalaki ang war horses sa komersyo, malamang ninakaw ng mga rebelde ang horse feed mula sa mga sibilyan. Kung maubos ang supply, mapipilitang magnakaw ang rebelde mula sa mga sundalo na magbubunyag sa kanila. Agad na naintindihan ni Byron ang plano at pinuri ito bilang mahusay. Tumayo kaagad upang isakatuparan. Tumingala si Noah sa kisame at naramdaman ng kumpiyansa na mas mapapadali nito ang laban para sa kanyang kapatid. Kinabukasan, lumuhad si Noah sa harap ng emperador. Ipinaliwanag ng emperador na ang mga rebelde noong nakaraang araw ay nagtangkang dukutin siya bilang bargaining chip. Nag-isip si Noah at naisip na kung ganoon kadali inamin ng rebelde, malamang may bahagi sila ng kwento na sinungaling. Inamin ng emperador na tama si Noah, ngunit sinabi niyang huwag siyang mag-alala. Ipinaliwanag ng emperador na may paraan siya para matiyak kung nagsasabi ng totoo ang isang tao at ang ibig niyang sabihin ay sa pamamagitan ng torture. Hindi masyadong alam ni Noah ang tungkol sa torture. Kaya tinanggap na lang niya ang sinabi ng ama at hindi na tinanong pa. Ilagpas iyon, pinuri siya ng emperador sa ideya niyang bilhin ang lahat ng horse feed ng mga rebelde upang pigilan ang kanilang galaw at transportasyon. Nagulat si Noah nang marinig ito. Bagamat bagong ginawa lang niya ang desisyon, hindi niya maintindihan kung paano nalaman agad ng emperador. Lumapit sa kanya ang emperador at hinaplos ang kanyang balikat, sinabing kahanga-hanga ang parehong malikhaing ideya at ang mabilis na aksyon niya, maliwanag na tanda ito ng isang mahusay na lider. Nagpasalamat si Noah sa papuri, bahagyang nahihiya at napapula. Sinabi rin ng emperador na nais siyang gantimpalaan. Matapos mag-isip at hinaplos ang kanyang balbas, nagpa siya ang emperador na magdagdag ng espada sa crest ni Noah. Nagulat si Noah nang marinig ito. Alam niya na ang pagdagdag ng espada sa crest ay isa sa pinakamataas na karangalan. Karaniwan, itinuturing na sacrilege ang pagdagdag ng espada sa crest ng walang pahintulot ng emperador at maaari pang parusahan ng kamatayan. Ngunit kung direktang pinahintulutan ng emperador, ito ay malaking karangalan dahil nangangahulugan na siya ay espesyal na kinilala nito. Lubos na nagpasalamat si Noah sa emperador na may taos-pusong respeto. Pagkatapos ng araw na iyon, nakipagkita si Noah kay Byron para iulat kung paano umuusad ang plano sa pagbili ng lahat ng horse feed. Matapos ang maikling update, ipinaliwanag ni Byron ang tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Karen, pinuno ng mga rebelde. Sinabi niya na si Karen ay isang matatag at matigas na tao na gagawin ang lahat para makamit ang layunin. Tiniyak ni Byron na wala itong mahirap na di kayang harapin ni Noah, ngunit pinayuhan pa rin siyang mag-ingat. Nagtaka si Noah kung bakit ito binabanggit ni Byron at naramdaman na maaaring may mas malalim na dahilan. Biglang pumasok ang isa sa mga aliping babae at ipinaalam kay Noah na may isang sugatang lalaki sa pangunahing gate na may mahalagang ulat para sa kanya. Mabilis na pumunta si Noah sa gate at nakita ang isang ayon ng hukbo na nakaluhod sa kanya, nasa masamang kalagayan. Ipinahayag ng lalaki na may rebelyon sa Almeria na sinimulan ng kanyang sariling mga nakatataas, ngunit tumanggi siyang sumama sa rebelyon kaya nagmadali siya sa Noah, isinusugal ang buhay, upang maihatid ang mahalagang ulat.
Narinig ni Byron ang ulat at napagtanto na hindi gaanong mahalaga ang impormasyon dahil alam na ni Noah ang rebelyon. Kahit ganoon, pinasalamatan pa rin ni Noah ang sundalo sa kanyang pagdating. Iniutos niya sa aliping babae na dalhin ang sugatang sundalo sa loob upang maasikaso at binigyan siya ng 1,000 ren bilang gantimpala at tahimik na umalis. Kagad siyang sinundan ni Byron at tinanong kung ano ang silbi ng gantimpala dahil halos walang silbi ang impormasyon. Tiniyak ni Noah na totoo iyon. Ngunit ipinaliwanag niya na ang katotohanan ng isang ordinaryong sundalo ang sumugal ng buhay para direktang i-report sa kanya ay malinaw na pagpapakita ng tunay na katapatan kay Noah. Ang ganitong klase ng katapatan ay karapat-dapat kilalanin at gantimpalaan. Napaisip si Byron nang marinig ito, unti-unti niyang nauunawaan ang paraan ng pag-iisip ni Noah bilang leader. Nang gabi, habang abala si Noah sa kanyang opisina sa papeles, pumasok si Zoe ng kinakabahan. Ipinahayag niya na may isang lalaki na nag-alok sa kanya ng 500 ren para pakainin siya ng inumin na mukhang panluluwa. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Noah na ito ay taktika ng mga rebelde para patulugin siya at dukutin, ngunit nagulat pa rin siya na gagawin nila ito ng ganito kalala. Tinanong ni Noah si Zoe kung bakit siya ang lumapit sa kanya imbes na tanggapin ang pera. Ipinaliwanag ni Zoe na hindi niya kailanman maisip na ipagtaksil siya, lalo na sa lahat ng ginawa ni Noah para sa kanyang ina. Dahil dito, tahimik na bumalik si Noah sa kanyang mesa at isinulat ang tseke na 5,000 ren bilang gantimpala sa kanyang katapatan, dagdag 1 0 para sa kanyang kabutihan. Agad na tinanggihan ni Zoe ang tseke, sinasabing sobra ang halaga, pero iginiit ni Noah na tanggapin niya ito dahil karapat-dapat siya. Malalim na yumuko si Zoe, may luha sa mata, at paulit-ulit na nagpapasalamat, tinatawag si Noah na isang tunay na mapagbigay na amo. Pagkatapos noon, sinabi ni Noah kay Zoe na gusto niyang gawin niya ang isa pang bagay para sa kanya. Agad namang tumayo si Zoe at sinabing gagawin niya ang anumang hilingin ni Noah. Ipinaliwanag ni Noah ang plano, uminom siya ng droga ng sadyang, at kapag nakatulog, hayaan niya ang mga rebelde na dukutin siya. Pagkatapos nilang umalis, kailangan niyang tumakas agad at magtago dahil alam niyang papatayin lamang siya ng mga rebelde kung mananatili siya roon. Bagaman alam ni Zoe na delikado ang plano, pumayag siya pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan. Isinagawa nila ang plano, at noong gabing iyon, nagising si Noah sa likod ng kariton na nakatali ang mga kamay at paa. Sa kabutihang palad, naitago niya ang Leviathan, kaya may access pa rin siya rito. Ang 3 bandido na nagbabantay sa kanya ay pabayaring hindi kinuha ang kanyang singsing, kaya ginamit niya ito para putulin ang tali at palayain ang sarili. Humiling si Noah sa Leviathan na ipakita sa kanya ang mga alaala ni Zoe tungkol sa nangyari matapos siyang matulog dahil sa droga. Sa pamamagitan ng mga alaala, nakita ni Noah kung paano pumasok ang mga bandido sa mansyon at dukutin siya. Ngayon na lubos na niyang nauunawaan ang sitwasyon, nagpasya siyang umatake. Napansin ng mga rebelde na tumayo siya sa kariton. Ngunit hindi sila nagpanik dahil iniisip pa rin nilang mahina at walang kalaban-laban si Noah. Lumapit sila para atali siya muli, ngunit agad na hinugot ni Noah ang Leviathan at pinatay ang isa sa kanila sa lugar. Sandaling napanganga ang iba, hindi makapaniwala sa kanilang nakita, ngunit mabilis silang nakabawi at pinili na sabay-sabay na umatake, iniisip na dami ang magbibigay sa kanila ng kalamangan. Gayunpaman, madaling natalo ni Noah ang lahat ng mag-isa. Kagad matapos ang laban, dumating si Zoe kasama ang search party. Nang makita siya ni Noah, sinitan niya si Zoe dahil lumabas siya para subukang iligtas siya kahit sinabi niya ng manahimik at magtago. Ibaba ni Zoe ang ulo at ipinaliwanag na hindi niya matiis, sobrang nag-alala siya kay Noah kaya kailangan niyang lumabas at hanapin siya, anuman ang mangyari. Dahil nakita niya kung gaano siya katapat, pinatawad ni Noah si Zoe at sinabi na huwag na ulit gumawa ng ganoong pabangong aksyon. Pagkatapos, iniutos niya sa mga miyembro ng search party na tipunin ang mga bangkay. Habang ginagawa nila yon, may isang sundalo na abala ng pulutin ng isang daga mula sa lupa. Agad na sumigaw si Noah na huminto at sinabi na huwag hawakan ito. Iniutos niya sa lahat na humayo muna. Nang lumayo na ang lahat, lumapit siya at maingat na inobserbahan ang daga. Napaisip si Noah kung ito na nga ba ang daga na binalaan sa kanya dahil ramdam niya ang napakalakas na enerhiya ng kasamaan mula rito. Napagtanto niya na ang daga ay isinumpa ng matinding galit ng huling taong humawak nito. Mula sa enerhiyang lumalabas, hinuhusgahan niya na ang taong gumamit nito ay malamang ang pinuno ng mga rebelde. Gamit ang Leviathan, tinutok ni Noah ang enerhiyang iyon at inilunsad ang isang long-range attack na naglakbay sa napakalayong distansya, dumaan pa sa outer space. At sinalubong ang presensya ng rebel leader. Naabot ng atake ang target at agad na pinatay ang pinuno ng mga rebelde sa lugar, tinapos siya kagad. Kinabukasan, nakipagkita si Noah sa Emperor.
Pinuri siya ng emperor sa kahangahangang tagumpay, sinasabing bihira ang makakagawa ng ganito. Sa pagkamatay ng rebel leader, nawalan agad ng direksyon ang puwersa ng mga rebelde at mabilis na napigilan ni Prince Henry. Hindi nagtagal, naaresto ang lahat ng sangkot sa pag-uplift ng rebelyon. Nang maayos na ang sitwasyon, oras na para magpataw ng hatol ang emperor. Matapos ang maingat na pag-iisip, iniutos niya sa executioner na ihanda ang cattle dahil ang mga traidor ay hahatiin sa 4 na bahagi. Natuwa ang hurado at mga dumalo sa pagdinig sa balitang iyon, naniniwalang makatarungan ito para sa ganoong matinding krimen. Ngunit biglang lumakad si Noah sa harap ng emperor. Magalang ngunit matatag niyang sinabi na hindi pinakamatalinong desisyon ang ginawa, ikinagulat ang lahat na nakikinig. Ipinaliwanag ni Noah sa emperor na dapat parusahan ang mga traidor ayon sa batas imperial. Ayon sa batas, ang mga nagplano ng rebelyon ay dapat hatiin sa baywang, habang ang mga nakilahok lang ay bitayin. Ipinaliwanag niya na ang paghati-hatiin sa 4 ay labag sa batas at makakasira sa awtoridad at kaayusan ng imperyo. Kung balewalain ng emperor ang sariling batas, maaaring magdulot ito ng kaguluhan at magbigay ng dahilan sa iba na kwestiyonin ang mga hinaharap na hatol. Maingat na nakinig ang emperor at napagtanto na may punto si Noah. Pagkatapos ng ilang sandali, binago niya ang desisyon at inanunsyo na parusahan ang mga traidor ayon sa buong saklaw ng batas imperial. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Noah sa pagturo ng kanyang pagkakamali at sa pagtulong na mapanatili ang batas. Namangha ang lahat sa kung paano kalmado at matatag na naitama ni Noah ang emperor sa harap nila. Dahil sa karunungan at kapanatagan ni Noah, nagpas siyang gantimpalaan siya ng emperor sa espesyal na paraan. Pagkatapos pag-isipan, binigyan siya ng titulo na Wise. Halos agad, napansin ni Noah ang update sa kanyang status window, Wise Prince. Isang bagay ito na hindi pa kailanman nangyari, kaya itinuturing itong isang pambihirang karangalan. Agad na nagbunyi ang mga taong naroon at masiglang pinuri si Noah, hayagang tinatawag siyang ang matalinong prinsipe. Mabilis kumalat ang palayaw na iyon. At marami ang tumingin sa kanya ng may bagong respeto at paghanga. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ng emperador si Noah na malapit na ang night selection exam. Tinanong niya kung napag-isipan na ba ni Noah kung paano niya huhusgahan ang mga kandidato. Sumagot si Noah na may plano na siya at ipinangakong ipapakita niya ito agad. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ni Noah ang kanyang ideya sa emperador sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga alipin na buhusan siya ng tubig habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang protection ring upang harangin at ilihis ang mga ito. Ipinaliwanag niya na sa mismong exam, hahayaan niyang atakihin siya ng mga kalahok sa kaparehong paraan at batay sa lakas at bisa ng kanilang mga atake ay huhusgahan niya ang kanilang lakas, kontrol, at kabuuang potensyal bilang mga kabalyero. Humanga ang emperador sa pagiging malikhain ng paraan ni Noah ngunit nagbabala rin na maaari itong maging mapanganib dahil kung may kandidatong sapat ang lakas upang makalusot sa kanyang depensa, maaaring malagay sa seryosong panganib si Noah. Kalmadong sinabi ni Noah na huwag mag-alala dahil handa siya sa ganoong posibilidad at may nakahanda na siyang mga panlaban. Dahil dito, muli siyang pinuri ng emperador para sa kanyang kumpiyansa at matalas sa pag-iisip at sinabi nitong tunay siyang mapalad na magkaroon ng anak na kasing talino at kakayahan ni Noah. At malino na napakaliwanag ng hinaharap nito bilang isang pinuno. Nang gabing iyon, nagtungo ang emperador sa inner chambers kasama si Noel, ang punong ministro, at inutusan ng isang alipin na ilabas ang tunay na selyo ng Leviathan. Ayon sa mga alamat, ang selyong ito ay hindi kailanman dapat sirain, ngunit sa nakikitang pambihirang talento at paglago ni Noah, napaisip ang emperador kung ano ang mangyayari sakaling mabasag ang selyong iyon at kung anong uri ng kapangyarihan o pagbabago ang maaaring lumabas. Dumating ang araw ng night selection exam at mula sa pinakaloob-loobang bahagi ng imperyo ay dumagsa ang mga karaniwang mamamayan upang masaksihan ang bagong henerasyon ng mga kabalyero. Mas marami ang manonood ngayong taon dahil nang kumalat ang balitang si Noah, ang matalinong prinsipe, ay isa sa mga hurado, marami ang nagnanais na makita ito sa sarili nilang mga mata. Plano pa rin ni Noah na gamitin ang kanyang defense ring upang subukin ang mga kandidato, kaya habang payapang umiinom ng tsaa sa entablado ay biglang may isang kandidato ang lumapit at sinubukang umatake. Agad na kumilos ang defense ring at lumikha ng isang kalasag na hamarang sa atake. Paulit-ulit na sinubukan ng kandidato na basagin ang kalasag gamit ang kanyang espada ngunit hindi ito magawang makalusot. Napanood ito ng lahat at napagtanto nila ang tunay na lakas ng matalinong prinsipe. Mula sa itaas, pinanood ng emperador ang exam at inamin na mas kapanapanabik ito kaysa sa nakaraang taon, ngunit alam din niyang ang tunay na layunin ng pagsusulit ay ang pumili ng mga karapat-dapat na kabalyero kaya sabik siyang makita kung sino-sino ang pipiliin ni Noah.
Pagsapit ng dapit hapon, isang kandidato ang gumamit ng lahat ng natitira niyang mahika upang salakayin si Noah gamit ang isang flame attack. Ngunit walang kahirap-hirap na lumikha si Noah ng isang barrier na tuluyang hamarang sa init at hindi man lang ito umabot sa kanya. Nauubusan ng mana ang kandidato at tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil dito, napagtanto ni Noah na wala na itong pag-asang makapasa at inamin niyang sa ngayon ay wala pa siyang nakikitang kapansin-pansing kandidato, kaya lalo siyang sabik na may makagulat sa kanya. Ang susunod na kandidato na ang huli para sa araw na iyon, kaya wala na talagang inaasahan si Noah. Isang blondeng kandidata ang humarap at mabilis na sumugod gamit ang kanyang espada. Gaya ng inaasahan, naharang ito ng kalasag, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagawa niyang basagin ang depensa at bahagyang masugatan si Noah. Mismong si Noah ay nagulat sa kanyang nakita. Agad siyang sinunggaban ng mga gwardya at pinigilan, ngunit inutusan ni Noah ang mga ito na pakawalan siya kagad. Tinanong ni Noah ang kanyang pangalan at sumagot ang dalaga na siya si Shirley Grant. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Noah na pumasa na si Shirley sa exam dahilan upang magulat ang lahat dahil wala pang pumapasa buong araw. Lalo pang nagulat ang mga gwardya dahil pinapasa ni Noah ang kandidatong mismong nakasugat sa kanya. Dahil dito, nagsimula silang pumuri kay Noah at tawagin siyang isang tunay na mapagbigay na hari. Sa sandaling iyon, dumating si Zoe upang ipaalam na naroon na ang doktor na si Croy. Agad na sinuri ni Croy si Noah, at matapos ang masusing pagsusuri ay sinabi niyang hindi seryoso ang sugat dahil walang napinsalang ugat o lamang loob. Tahimik na pinanood ni Shirley ang doktor at napansin ang propesyonal nitong pagtrato kay Noah na ikinagulat niya dahil sa kanilang nayon ay wala man lang mga doktor. Napansin ni Noah ang kanyang pagkamausisa at tinanong kung bakit at ipinaliwanag ni Shirley na mahirap ang kanilang nayon at walang kakayahang magbayad para sa mga doktor o medikal na pagsasanay. Kapag may nagkakasakit sa kanilang nayon, karaniwan ay umaasa sila sa isang nakatatanda upang ipagdasal ang may sakit o magsagawa ng mga ritual upang hanapin at alisin ang sanhi ng karamdaman. Napaisip si Noah sa sinabi nito at napagtanto niyang ang pinakamabilis na paraan upang makapagsanay ng mga bagong doktor ay sa pamamagitan ng apprenticeship. Inutusan niya si Shirley na pumili ng pinakamatalino at pinakakakayahang mga tao mula sa kanilang nayon at pagkatapos ay hiniling niya kay Croy na tanggapin ang ilan sa kanila bilang mga apprentice upang balang araw ay maging ganap na mga doktor din. Agad pumayag si Croy nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Noah kay Shirley na huwag mag-alala sa gastusin dahil siya na ang sisigat sa lahat ng kailangan para sa kanilang pagsasanay. Dahil dito, malalim na yumuko si Shirley at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang kabutihang loob. Nagpalipas ng gabi si Shirley sa mansyon at kinaumagahan ay nagising siyang puno ng determinasyon. Mabilis niyang isinuot ang kanyang baluti at nagtungo pababa. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, nadatnan niya ang ilang katulong na nagbubulungan tungkol sa kung sino raw ang pakakasalan ni Noah. Saglit nitong nakuha ang kanyang pansin, ngunit agad na sumabat si Zoe at sinabing napakaaga pa para pag-usapan ng ganoong bagay, lalo na't 6 na taong gulang pa lamang si Noah. Ngunit isa sa mga katulong na si Rene ay tumawa at sinabihan si Zoe na huwag maging inosente, sabay sabing ang lahat ng dating prinsipe ay may asawa na pagsapit ng 15 taong gulang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zoe at nanatili siyang kalmado. Napansin nito ni Rihanna at agad siyang nakabuo ng sariling hinala. Iniisip na lihim na may pagtingin si Zoe kay Noah at nais siyang pakasalan. Sa isip niya, ang kasipagan ni Zoe sa pag-aaral ng mahika kamakailan ay para lamang kay Noah. Bahagyang natarante si Zoe sa narinig, ngunit agad niyang nilinaw na ang kanyang pag-aaral ay hindi tungkol sa pag-ibig o kasal. Ipinaliwanag niyang nais lamang niyang maging kapaki-pakinabang kay Noah bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pagkatapos nito, dali-dali siyang umalis, iniwang nag-iisip si Rihanna. Habang si Shirley naman ay tahimik na nakatingin kay Zoe nang may paghanga habang papalayo ito. Samantala, katatapos lamang ng night selection at nakatanggap si Noah ng ulat tungkol sa mga napili. Pinuri siya ng kabalyero sa kanyang paghuhusga at nagpasalamat sa kanyang serbisyo, sinasabing dahil sa kanya ay tanging ang pinakamahusay na mga kandidato lamang ang napili. Tahimik na nakaramdam ng kasiyahan si Noah, batid niyang ang kinabukasan ng kaharian ay nasa mabubuting kamay. Upang ipagdiwang ang tagumpay ng night selection exam, nagpasya siyang magdaos ng isang maliit na salo-salo kinabukasan. Inanyayahan niya ang kanyang matagal ng kaibigang si Alichi upang magtanghal sa gabing iyon, nais niyang maging masaya at makabuluhan ang pagtitipon. Sa gitna ng kasiyahan, dumating si Byron upang magbigay galang kay Noah. Mainit siyang binati ni Noah at ipinaliwanag na bahagi ng dahilan kung bakit niya inihanda ang handaan ay para rin kay Byron. Sinabi niyang naroon ang lahat ng mga ngalakal na may kaugnayan sa maharlikang pamilya, kaya ito ang perpektong pagkakataon para kay Byron na palawakin ang kanyang koneksyon at patatagin ang kanyang negosyo.
Tumango si Byron bilang pag-unawa, kinilala ang malasakit sa likod ng ginawa ni Noah. Nagpatuloy ang salo-salo na puno ng musika at tawanan. Habang tinatamasa ng lahat ang pagdiriwang ng mga nagdaang tagumpay. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Zoe upang ipaalam kay Noah na may dumating na liham para sa kanya. Kakaiba ang sulat dahil walang nakasaad na nagpadala at ang taong naghatid nito ay agad na tumakas matapos iwan ito. Bago pa buksan ni Noah ang liham, binalaan siya ni Zoe na maaaring mapanganib ito. Bilang tugon, marahang hinawakan ni Noah ang kanyang Leviathan sword upang tiyakin kung may nakatagong masamang intensyon sa loob ng sulat. Gayunpaman, walang naging reaksyon ng Leviathan, na nagpapahiwatig na ligtas ang liham. Nang buksan ni Noah ang sulat, nakakita siya ng mensaheng nagbababala tungkol sa kainahinalang kilos ng mga natitirang miyembro ng Almrian Rebels. Walang ibinigay na karagdagang detalye ang liham, ngunit agad na pinagdugtong-dugtong ni Noah ang sitwasyon. Napagtanto niyang ang naghatid ng mensahe ay malamang nagkunwaring kasapi upang lihim na magmasid at magsiyasat sa mga kaina-hinalang galaw na ito. Matapos mag-isip sandali, naalala ni Noah ang sundalong nagbabala sa kanya noong isang araw tungkol sa rebelyon. At napagtanto niyang ito ang posibleng nagpadala ng liham. Narinig ito ni Zoe at napagtantong may punto si Noah, lalo na't halatang hinahangaan siya ng sundalo. Ngunit sinabi ni Noah na masama ang kalagayan dahil kung nagpapanggap itong especially iyan ng walang sapat na pagsasanay, tiyak na mapapahamak lamang siya. Binalak ni Noah na tawagan ang kanyang kapatid na si Henry upang ipaalam ang nangyayari at alamin kung maaari pa itong pigilan bago lumala ang sitwasyon. Ngunit kinabukasan, huli na ang lahat dahil nakatanggap si Noah ng balitang nabunyag na ang sundalo at pinahirapan. Sa kabutihang palad, hindi ito napatay dahil nagawang iligtas ng unit ng kanyang kapatid sa tamang oras. Sinisi ni Noah ang sarili dahil hindi niya agad ito napagtanto. Ang sundalo ay pinahirapan lamang dahil tumanggi itong ibunyag ang impormasyong nalalaman niya at naisip ni Noah na mas mabuti sanang nagsalita na lang ito dahil walang impormasyong mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tapat na sundalo. Inutusan ni Noah si Zoe na magpadala ng mensahe sa unit ng kanyang kapatid at ipinaabot na huwag magtipid sa gastusin upang mailigtas ang buhay ng sundalo dahil hindi niya kayang mawala ng isang ganoong katapat na tauhan. Kinabukasan, lumabas si Noah kasama si Shirley upang bumili ng regalo para kay Henry bilang pasasalamat sa pagsugpo sa rebelyon. Pumasok sila sa isang malapit na tindahan ng anti-gang kagamitan at ipinakita sa kanya ang iba't ibang mamahaling bagay, ngunit wala ni isa ang nakapukaw ng kanyang interes. Ang nakatawag pansin sa kanya ay isang bagay na natatakpan ng tela, kaya hiniling niyang alisin ito ng mga ngalakal. Pinuri siya ng mga ngalakal sa kanyang matalas na mata. Nang alisin ng tela, tumambad ang isang napakagandang eskulturang salamin ng isang diyosa. Isa itong likha ng bantog na artesanong si Lindsay at dalawa lamang ang umiiral sa buong mundo. Matapos itong pagmasdan sandali, sinabi ni Noah na kukunin niya ito at agad na nagbayad ng 10,000 reanim. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang kapatid na si Oscar at nakita niyang naunahan na siya ni Noah sa paghahanap ng bihirang obra ni Lindsay. Ayon kay Oscar, siya ang may hawak ng isa pang piraso at matagal na niyang hinahanap ang ikalawa upang makumpleto ang kanyang koleksyon, ngunit huli na ang lahat. Pagkarinig nito, nilapitan ni Noah ang eskultura at winasak ito. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa nang mabasag ang isang hindi matatawarang kayamanan. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa mga ngalakal na matatanggap pa rin ito ang kabuuang bayad. Sa sandaling iyon, agad na naunawaan ni Oscar ang dahilan ng ginawa ni Noah. Dahil dalawa lamang ang eskulturang umiiral, ang pagsira sa isa ay mag-iiwan ng iisang natitira na lalong magpapataas sa halaga ng pirasong hawak ni Oscar. Inamin ni Oscar na napakatalino ng ideya at muli na naman siyang humanga kay Noah. Pagkatapos nilang umalis sa tindahan, napansin ni Noah na tila may iniisip si Shirley at hinikayat niya itong magsalita. Ipinaliwanag ni Shirley na henyo ang plano niyang pataasin ang halaga sa merkado. Ngunit nagulat siya na nagawa ni Noah na sirain ang ganoong kayamanan. Ipinaliwanag ni Noah na ang eskultura ay hindi ang tunay na kayamanan. Isa lamang iyon na bagay. Para kay Noah, ang tunay na mga kayamanan ay ang mga taong handang ialay ang kanilang buhay at puso sa isang layunin at nananatiling tapat kahit sa pinakamahihirap na panahon. Sila ang tunay na mga kayamanan. Napangiti si Shirley nang mapagtanto niyang si Noah ang uri ng pinunong isa sa milyon, ang mga pinunong sa mga aklat ng kasaysayan niya lamang nababasa. Tahimik siyang nanumpa na maglilingkod kay Noah sa buong buhay niya. Sinabi naman ni Noah na balak niyang mang-alap pa ng mas marami pang ganoong mga kayamanan. Lumipas ang 6 na taon at kapansin-pansing tumangkad na si Noah. 12 taong gulang na siya ngayon at inihahatid ng mga katulong at mga tauhan ng palasyo habang naghahanda siyang sumabak sa panibagong pakikipagsapalaran. Iyan ang episode 5.
Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na bahagi at panoorin ang next video.